ang mga pagsubok sa buhay na pinagdadaanan natin upang mas maging matapang at matatag. Magagamit nating armas ang mga naranasang yon para magpatuloy. Ikaw kabarangay, may pagsubok ka ba sa buhay na iyong nalagpasan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Janet, 30 years old at nagtatrabaho bilang hairstylist sa isang salon dito sa Rizal. Araw-araw ay hindi nawawala sa pananghalian namin ang pakikinig sa Barangay Love Stories. Kaya nga nagkatuksuhan ang mga katrabaho ko na magpadala daw ako ng sulat sa inyong istasyon matapos nilang marinig ang kwento ng buhay ko. Naisip ko na wala namang masama kaya bakit hindi ko subukan. Kaya sumulat kaagad ako sa inyo at umaasa po ako na mapipili po ninyong i-ere. Umpisahan ko po ang kwento sa pamilyang kinalakhan ko. Lumaki ako sa magulong pamilya. Ang nanay ko po ay pinagsamantalahan ng tatay ko kaya nabuo ako. Nung 1 taong gulang ako ay naghiwalay sila at nag-asawa ulit si nanay. Nagkaroon ako ng 2 nakababatang kapatid at doon ko naramdaman na maitsapuwera sa pamilya. Paborito ng nanay ko ang pangalawa kong kapatid at paborito naman ng stepfather ko ang bunso namin. Madalas akong tinutokso ng mga kapatid ko na sampid kaya nasasaktan ako, Papa Dudut. Hanggang sa natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Umalis ako sa bahay namin para humanap ng trabaho sa ibang lugar. Noong 23 years old ako ay namatay ang stepfather ko dahil sa aksidente sa motor. Nung nalaman yun ni nanay ay inatake naman siya sa puso na kinamatay niya rin. Hindi na ako nakatira sa amin pero ako pa rin ang naging punong abala sa pag-aasikaso ng burol nila hanggang libing. 2 taon lang po ang pagitan namin ng pangalawa kong kapatid, 21 years old siya noong panahong yon at may anak na. Yung bunso naman namin ay 23 years old at maagang nabuntis. Simula noon ay nagkanya-kanya na po kami ng bahay at buhay. High school lang ang natapos ko pero madiskarte naman ako. Nag-service crew ako sa isang fast food chain, nagtindera sa tindahan ng cellphone at accessories sa Mandaluyong bago ko nag-factory worker sa Pasig, Papa Dudut. Tuti, ano bang ginagawa natin dito sa motel? Ano pa bang ginagawa ng mag-couple sa motel? E di naglalabing-labing. Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Ayoko. Hindi pa ako handa sa sinasabi mong loving-loving. Ay, paano hindi ka handa? Hindi ka marunong, ganon. Kasama na yun dun, pero Pero ano? basta, ayoko pa sanang may mangyari sa atin kasi hindi pa naman tayo kasal. Kung alam ko lang na sa motel mo ako dadalhin, sana hindi na ako pumayag na makipag-date sa'yo ngayon. Grabe namang pagiging KJ yan, Janet. Hindi ako KJ. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Paano naman yung nararamdaman ko? Sige nga. Ha? Yung nararamdaman ko ako bilang lalaki. Masyado ka kasing conservative na wala sa lugar. E ano kung hindi pa tayo kasal? Mahalaga pa ba yun? Oo! Para sa akin mahalaga yung paspas ng simbahan bago natin gawin yung ginagawa ng mag-asawa. Di na yun uso ngayon. Yung kasal muna bago maglalabing-labing. Lahat ng mag-boyfriend-girlfriend ginagawa na yun ngayon. Mga barkada ko nga nakailang beses na nakascore sa mga syota nila. Tapos ako hanggang kiss pa lang sa'yo. Wag mo namang ikumpara sa mga barkada mo yung relasyon natin. Eh kanino ko ikukumpara? Hindi ko alam. Yan yung sinasabi ko, na nararamdaman mo lang yung importante sa'yo. Hindi mo iniisip yung sa akin. Alam mo ba na kapag nagiinuman kami ng mga barkada ko, pinagtatawanan nila ako kasi wala pa raw nangyayari sa atin. At nagpapaapekto ka naman sa mga sinasabi nila. Siyempre maapektuhan ako. Sabihin na natin na nung una, hindi. Kasi nga mahal kita at nirespeto ko yung gusto mo na wala munang mangyari sa atin. Pero hanggang kailan?
Ay, hindi ko alam. Basta hindi pa ako handa. Tuturuan naman kita eh. Akong bahala sa'yo. Hindi yun tungkol doon. Tungkol saan? Natatakot kasi ako mabuntis. Para yun lang. E di pananagutan kita pag nabuntis kita. Hindi ko kayo tatakasan ng magiging anak natin. Kaya huwag ka nang matakot. Halika nga, palik. Tuti, ano ba? Arte mo naman. Masyado ka pang OA. Pareho naman tayong nasa edad na para magpamilya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Ikaw yung hindi makaintindi. Alam mo kung ayaw mo, bahala ka. Alis na ako. Teka, saan ka pupunta? Basta, malayo sa'yo. Iiwan mo ako rito? Bakit hindi? Wala naman tayong gagawin dito. Saka gusto kong pag-isipan kung may patutunguhan pa ba tong relasyon natin. Kasi kung wala, edi maghiwalay na lang tayo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal kita. Hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, ibibigay mo yung gusto ko. Mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin, Papa Dudut. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Nakilala ko ang boyfriend ko noong 25 years old ako at pareho kaming factory worker sa Pasig. Habang ako ay nasa production ay pahinante naman siya. Kahit magkaiba kami ng department ay hindi yun nakasagabal para pormahan niya ako. Guwapo si Tuti, malakas ang apil at matamis magsalita. Kaya siguro nakuha niya ang loob ko at pagkaraan lamang ng 2 linggong panliligaw ay sinagot ko na siya kaagad. Kaya lang 2 buwan nang naging kami ay natanggal po sa trabaho si Tuti dahil sa isang issue. Simula noon ay hindi na siya naghanap ng mapapasukan at umasa na lamang sa nanay at ate niya na merong pinapatakbong maliit na tindahan sa bahay nila. Matapos may mangyari sa amin ni Tuti ay naulit pa yon ng ilang beses. At pagkatapos ay nabuntis niya ako. Takot na takot po ako noon pero sinabi niyang huwag akong mag-alala kasi kasama ko siya. Nagtiwala po ulit ako sa kanya nang sabihin niyang pananagutan niya ang anak namin. Hindi nagtagal ay nag-decide si Tuti na iuwi ako sa bahay nila hanggang sa makapanganak lamang ako. Pero nakapanganak na lamang ako at mabilis na lumipas ang 1 taon ay hindi na kami nakaalis pa sa poder nila, Papa Dudut. Doon na nga po nagsimula ang kalbaryo ko sa kamay ng kanyang pamilya, Papa Dudut. Hoy Janet! Bakit naman panay ka na display dun sa labas natin? Kasama mo pa talaga yung apo ko? Siguro nakikipagchismisan ka sa mga kapitbahay natin doon, no? Hindi po. Pinapaarawan ko lang po si baby, ma. Pinapaarawang ka dyan. Doon pa talaga sa tabing kalsada kung saan nagkukumpulan yung mga chismosa nating kapitbahay? Hindi naman po ako nakikipagchismisan sa kanila. Aba dapat lang. Kasi ayokong pinagchichismisan yung pamilya natin. Nagiinit ulo ko sa mga chismosang yan kaya dapat ayusin mo buhay mo. Huwag na huwag kang gagawa ng panibagong eskandalo. Kasi hindi pa nga halos namamatay yung usap-usapan dyan sa labasan tungkol sa pag-uwi nyo rito ni Tuti nung nabuntis ka niya. Opo, ma. Pasensya na po. Opo ma kapag nalalaman dyan. Kung alam mo lang kung ganong kahihiyan yung naranasan ng pamilya namin dahil sa'yo. Pero kasalanan naman po ng anak niyo kung bakit ako nabuntis. Ano ka mo? Kasalanan ng Tuti ko? Sinabihan ko siya na gumamit ng proteksyon pero hindi po siya nakinig. Magaling daw po siya o tapos nabuntis pa rin niya ako. Hoy Janet, hindi lang si Tuti yung bumuo sa batang yan. Baka nakakalimutan mong dalawa kayo. Kaya wag na wag mong sisisihin yung anak ko kung ginusto mo rin namang bumuka ka nun. Kapal ng mukha nitong babaeng to, oh. Sorry po, ma. Ano pang magagawa ng sorry mo? Nangyari na. Sa susunod, wag ka kasing masyadong nagmamarunong. Palibasa wala kang kinalakihang magulang. Walang nagturo sa'yo kung paano rumespeto. Siguro kinukonsinti ka lang ng nanay mo nung nabubuhay siya, no? Wag naman po nating idamay yung nanay ko. Nananahimik na po yung tao. Yung tanong ko, sagutin mo. O baka naman tama ako. Pinalaki kang bastos at walang respeto ng nanay mo. Hindi po totoo yan! Bakit ka naninigaw dyan?
Hindi po ako bastos at may respeto po ako sa inyo. Kaya nga sa abot na makakaya ko, pinakikisamahan ko po kayo ng maayos. Kaya wag niyo naman pong sabihin na kinukonsinti lang ako ng nanay ko. At wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng hindi maganda lalo na patay na siya. Hindi na naman maririnig ng nanay mo yung mga sinabi ko kasi nga patay na siya. Kaya bakit nagkakaganyan ka? Mauna na po ako sa inyo. Hoy, saan ka pupuntang babae ka? Doon po sa kwarto. Baka kasi gising na yung baby ko. Kita mo tong babaeng to? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tatalikuran mo na ako? Wala na po akong sasabihin. Opinyon niyo po yan tungkol sa nanay ko kaya wala na ako magagawa. Bastos ka talaga kahit kailan. Hindi po ako bastos. Kaya nga mas gusto ko na lang umiwas kasi baka mabastos ko pa kayo. Lalo lang kayo magalit sa akin. Ay, sana talaga hindi na lang ikaw yung naanakan ng anak ko. Ewan ko ba naman dyan kay Tuti? Sa dami ng mga babae na mas maganda sa'yo at mapera, ikaw pa talaga yung napili. Bulag talaga ang pag-ibig. Napakamalas naman niya sa'yo. Sa totoo lang parang mas ako yung minalas. Anong sabi mo? Wala po. Puntahan ko na po yung anak ko kasi parang narinig ko nang umiyak. Baka kabagin. Ay, nakakainis ka talagang babae ka kahit kailan. Papadudot mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat ng tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Papadudot lahat ng pakikisama ay ginawa ko para sa kanyang pamilya. Ngunit nararamdaman ko na hindi ako gusto ng kanyang ina, Papadudot, sa paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Simula pa lang ay ramdam ko nang hindi ako gusto ng biyenan ko. Kahit na noong unang beses pa lamang na umapak ako sa bahay nila. Noong ipakilala ako ni Tuti sa kanya ay matalim na at masama talaga ang tingin ng nanay niya sa akin. Pero inintindi ko yon dahil sinong magulang ang matutuwa na nakabuntis ang anak niyang walang trabaho tapos inuwi pa sa bahay nila. Kaya nga kinabukasan ay nagsabi ako kay Tuti na babalik na lamang ako sa nirerentahan kong apartment. Pero sinabi niya na malaki ang matitipid namin kapag sa bahay na lamang nila ako tumira, Papadudot. Idagdag ko na lang daw sa panganganak ko yung perang ipangbabayad ko sa renta. Nakinig ako sa kanya kasi ayaw ko namang manganak ng walang ipon. Pero sinabihan ko rin si Tuti na maghanap ng trabaho. May mga nahanap naman siya kaya lang ay madalas na panandalian lamang siya sa mga napapasukan niya. Palagi kasi siyang nasisisante o kung minsan ay siya na yung kusang umaalis kasi tinatamad na siyang pumasok. Cesarean ako noong mga anak, nag 50-50 kami ng baby ko at malaki yung nagastos namin. Kaya naman kinulang ang ipon ko at humingi kaagad ng tulong si Tuti sa nanay niya. Pinautang naman po siya kaya nakalabas kaming mag-ina sa ospital kaya lang walang araw na nagdaan na hindi yon isinusumbat sa amin ng nanay niya. Patong-patong na po yung stress ko noon, Papadudot, kasi ako lang yung regular na kumakayod sa amin ni Tuti ng panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isa pa lamang ang anak namin pero pakiramdam ko ay dalawa na, Papadudot. At si Tuti po yung panganay ng mga panahong yon. Nagkasundo kami na siya muna ang magbantay at mag-alaga sa anak namin noong nakabalik na ako sa trabaho. Kaya lang ay mukhang napasarap na ang kinakasama ko kaya hindi na siya nag-apply. Katwiran niya ay mas gusto na lamang niyang maging taong bahay. Kaya lang ay mas doble ang pagod ko dahil pag uwi ko sa bahay ay inaasikaso ko pa rin sila ng anak namin. Tapos ay madalas pang may sakit ang anak namin kahit sinasabi niyang inaalagaan naman niya ito ng mabuti. Hindi ko na po alam kung paniniwalaan ko siya kasi nahihirapan na akong pagkatiwalaan ng mga sinasabi niya, Papadudot. Hindi nga nagtagal ay nakabayad kami sa utang namin sa nanay niya, yun yung ginamit nung nanganak ako. Kaya naman malaking luwag sa dibdib na hindi na nila yon isusumbat sa amin. Pero may isa pa po akong pangarap na gustong gusto kong matupad.
para sa amin ng pamilya ko. Kaya nga nagsikap ako lalo sa trabaho para makapag-ipon ng pera, kaya lang ay hindi pa po sapat ang kinikita ko para masuportahan ang pangangailangan ng anak ko. Ako lang kasi ang gumagastos para sa gatas at diaper niya, tapos kapag nagkakasakit siya ay nauubos din ang ipon ko. Sinubukan kong sabihin kay Tuti ang sitwasyon at umaasa po ako na maiintindihan niya ang pinanggagalingan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Be, massage mo naman ako. Masakit likod ko eh. Pagod ako. Masakit din kaya tong kamay ko. Sige na, saglit lang. Para minsan lang maglambing eh. Sige na nga. O dapa na. Yun! Lakas ko talaga sa'yo. Yan. Diyan, sa banda yan. Masarap. Oo, solid ka talaga magmasahe. Ano ba kasing ginawa mo at sumakit likod mo? Ayun, binuhat ko maghapon yung anak natin kasi iyak ng iyak. Ayaw magpababa. Masakit din pala sa likod kapag lagi mong karga yung bata. Sana kasi umupo ka habang karga mo siya. O hindi kaya pinatulog mo para maibaba mo. Ayaw matulog eh. Kahit hikab na ng hikab. Di pa rin pumipikit yung mata. Ibang klase rin yung anak natin. Pero napatulog ko rin naman. Tapos ayun, inutusan pa ako ni nanay magbuhat ng mga order na soft drinks. Kaya masakit likod ko. Pati nga balakang ko. Dito? Oo. Aray ko naman, be. Dahan-dahan. Be, naisip ko lang. Wala ka bang planong bumukod tayo ng anak natin? Planong bumukod? Wala. Bakit ko naman maiisip yan? Kasi lumalaki na yung anak natin, tsaka kailangan natin ng privacy. May privacy naman tayo rito sa bahay, di ba? Alin? Itong kwarto natin? Oo. Kaya bakit ko maiisip na bumukod? Palibasa, wala kang pangarap sa amin ng anak mo kaya ganyan ka. Aray! Bakit ka ba namamalo? Nagtatanong ka pa? Hindi ba halatang naiinis ako sa'yo? Halata, nananakit ka na nga eh. Maayos naman tayong nag-uusap kanina. Minamasahe mo pa nga ako tapos namalo ka na. Huwag ka nga sumigaw. Akala mo naman sobrang sakit ng palo ko sa'yo kung makapag-react ka dyan. Eh bakit ka ba kasi namalo? Kasi ayaw kong bumukod tayo. Oo! Bakit tayo bubukod? Maayos naman yung buhay natin dito sa bahay. Pag umalis tayo rito, gastos na naman pambayad sa renta. Kaya nga nag-iipon ako para may panimula tayo. Tsaka ikaw lang naman yung may gusto na makisiksik tayo rito sa bahay ng nanay mo eh. Hindi mo ba naririnig mga pasaring niya? Lagi niya tayong pinagsasabihan na masikip na raw tong bahay nila para sa atin. Bahay ko rin naman to kaya may karapatan ako rito. Di mo talaga ako naiintindihan. May anak na tayo, kaya dapat nakabukod na tayo. Mahirap nga bumukod. Ikaw yata yung di nakakaintindi. Ang sabihin mo natatakot ka lang. Bakit naman ako matatakot? Sige nga. Kasi batugan ka. Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Oh, sino sa atin na nagpapasok ng pera sa pamilyang to? Sino sa atin yung nagkakandakuba sa pagkayod? Ako, di ba? Eh, ikaw tong padre de pamilya. Inaalagaan ko naman yung anak natin Inaalagaan mo nga pero pag uwi ko, inaalagaan ko pa kayo pareho. Alam mo, pagod na ako makisama sa nanay at kapatid mo. Para namang hindi mo nahahalata na ayaw nila sa akin tapos gusto mo pang ipagsiksikan kami rito ng anak mo? Anong klaseng padre de pamilya ka? Hindi ko naman kasalanan kung ayaw sa'yo ng nanay at kapatid ko. Kasalanan mo na yun. Ano ka mo? Kung pinakikisamahan mo sana sila ng maayos, di walang gulo sa pamilya natin. Ganun lang yun. Ako pa talaga yung walang pakisama? Alangan namang ako o yung anak natin. Ikaw lang naman yung may problema kina nanay at ate. Dadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Ang ayos-ayos na nga natin dito. Mabuti pa, masayin mo na lang ulit ako. Masayin mo yung mukha mo! Hindi po naging maganda ang takbo ng usapan namin ni Tuti, Papa Dudut. Umasa ako na maintindihan niya ang pinupunto ko pero nagkamali ako, Papa Dudut. At nauwi pa nga ang simpleng usapan namin sa pagtatalo.
Hindi ko po maintindihan ang gusto at mga katwiran niya at hindi rin niya maintindihan yon sa akin. Nang mga panahong yon ay alam kong walang patutunguhan ang usapan namin. Kaya ako na mismo ang nagpatalo at nagpakumbaba. Pero hindi ibig sabihin noon ay sinukuhan ko na rin yung pangarap kong bumukod kaming pamilya. Yun po ang hindi maintindihan ni Tuti. Sa tingin ko kasi mas gusto na niyang makitira kami sa bahay ng nanay niya kasama ang ate niya sa panghabang buhay. Ginagalang ko ang pamilya niya at nakikisama po ako sa abot ng aking makakaya. Pero habang tumatagal ay ramdam kong wala sa pamamahay na yon yung peace of mind ko. Kaya desidido po ako na bumukod na kami. Kaya lang ewan ko ba naman sa kinakasama ko hanggang sa nagdaan pa ang mga araw. Nagulat na lamang ako dahil nakarating pala sa nanay at ate niya ang pinag-usapan naming dalawa matapos niyang magsumbong sa mga ito at palabasing ako ang masama. Walang araw simula noon na hindi ako pinaringgan ng nanay niya tungkol sa kung paano ko raw planong ilayo sa kanila ang anak namin. Pero kapag sila naman ang may kailangan sa akin, akala mo'y kung sinong maamong tupa kung umasta, Papa Dudut. Ate Suzanne, nakita mo ba si Mama? Umalis siya na malengke. Bakit mo siya hinahanap? Mag-aabot lang sana ako ng ambag para sa kuryente at tubig. Nandito naman ako. Sa akin mo na lang iabot. Kasi… Akin na sabi. Dami mo pang patalastas dyan. Ito lang? Ha? Lumaki yung bill natin ngayon kasi mainit. Baka naman pwede mong dagdagan tong ambag mo. Magkano ba? Kahit 250 lang. Ate Yan ang gusto ko sa'yo eh. Madali kang kausap. makikisuyo na lang ako kay Mama. Pasok na ako sa kwarto. Sige, pero teka lang. Teka lang naman, Janet. Ano yon? Baka naman may naitatabi ka pa dyan. Kulang pa ba yung bigay ko? Hindi, okay na to. Pero ako kasi yung may kailangan. Baka pwede mo akong pautangin kahit 1,000. Naku ate, sorry. Pero wala na akong pera rito. Anong wala? Nakita ko may nakaipit dyan sa wallet mo. Patingin ako kung wala. At bakit ko naman ipapakita sa iyo yung wallet ko? Kasi may pera dyan. Wala nga. Kung meron man budget na ng anak ko yun. Babayaran ko rin naman Pahiramin mo na kasi ako, importante lang. Sorry ate, pero importante rin kasi yung paggagamitan ko ng pera. Wala akong extra money dito. Damot mo naman, isampid lang naman kayo rito sa bahay namin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nag-aambag naman kami, hindi kami nakikitira ng libre rito. Huwag mong isumbat sa akin yung ambag nyo kasi responsibilidad nyo yon. Ano kayo, siniswerte? Dapat nga wala kayo rito Kung hindi ka lang inuwi ng magaling kong kapatid. Napakadamot mo. Hindi naman sa pagmamaramot pero sinabi ko na wala akong may papautang. Tsaka madali naman akong kausap kung meron man, alam mo yan ate. Ilang beses na ba kitang pinahiram? Kung tutuusin ako nga ang dapat magalit kasi mas marami ka pang utang na hindi nababayaran sa akin. Ay wala akong natatandaang nangutang ako sa'yo na hindi ko binayaran. Oo, kasi tuwing sinisingil kita, lagi mo ko inaaway at sinusumbatan. Kaya hindi na lang kita sinisingil kahit na nakakainis. Naiinis ka pala di sana siningil mo ko para na ipakain ko sa'yo yung pambayad ko. Tingin mo sa akin, walang pera? Kung may pera ka naman pala, bakit ka pa nangungutang? Sumusobra ka ng babae ka. Kapal ng mukha mo. Kung di ka lang nanay ng pamangkin ko, matagal na kitang sinabunutan palabas ng pamamahay na to. Naku, manda ka. Isusumbong kita kay Mama. Hindi po yun ang unang beses na umutang sa akin si Ate Suzanne. Maraming beses na po at lahat ay pinagbigyan ko naman. Kaya lang may ilang utang na siyang hindi binayaran sa akin. Marami po siyang dahilan kapag sinisingil ko tapos madalas ay siya pa ang galit at nanunumbat. Ako na lang po ang nahiya kaya hinayaan ko na lamang ang mga utang niya. Pero nang panahon na yon ay naghihigpit ako ng sinturon at hanggat maaari nakabudget yung perang ilalabas ko. Hindi naman ako pumalya sa pag-aabot sa kanila ng ambag namin sa bills pero hindi nakasama sa budget ko yung pagpapautang. Kaya nga galit na galit sa akin si Ate Suzanne at kulang na lamang ay isumpa niya ako sa mga pinagsasabi niya sa akin.
Kung makapagsalita siya, akala mo'y hindi ako naging mabait sa kanila ng nanay niya. Nagsumbong po ako kay Tuti tungkol sa mga sinabi ng ate niya sa akin, pero pinagkibit balikat lang niya yon. Pagpasensyahan ko na lang daw si Ate Suzanne kasi nga ay nangangailangan din yung tao. Sasama raw or sasama raw talaga ang loob nun kasi hindi ko na nga pinautang kahit na may naitatabi naman akong pera. Alam din kasi ni Tuti na nag-iipon ako para sa plano naming pagbukod. Dahil sa pagkampi niya sa kapatid niya ay nagalit po ako sa kinakasama ko. Hindi ko po inaasahan na mas kakampihan niya ang pamilya niya kaysa sa akin. Doon ko po naisip na hindi niya talaga kami mahal ng anak niya at sa una lang siya magaling. Kasi kung mahal niya kami, may pangarap siya sa amin kaso'y wala nga po, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobra na ang stress ko sa poder ng biyenan ko kaya humina na rin ang resistensya ko, Papa Dudut. Nagkasakit ako noon at umabsent sa trabaho kaya lumiit ang sweldong na iuuwi ko. At nung isang beses na hindi ako nakapag-abot ng pang-ambag sa bahay, binungungaan pa ako ng nanay at ate ng kinakasama ko. At ang masakit doon ay walang ginawa si Tuti kaya sa kanya ko minunto ng galit ko. Sinisi ko siya kung bakit miserable ang buhay namin sa poder ng pamilya niya dahil tamad siya at wala siyang pangarap sa amin ng anak niya. Nagalit sa akin si Tuti kaya sinampal niya ako, Papa Dudut. Yun ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kitang-kita ko sa mga mata niya na wala siyang pagsisisi at pinamukha niya sa akin na kasalanan ko dahil masyado raw ako madaldal at masakit magsalita. Hindi ko siya kinausap pagkatapos ng away naming yon pero nagulat na lamang ako dahil ng mga sumunod na araw ay pinagchismisan ako ng nanay at ate niya. Naulit pa po yun hanggang sa hindi nila itinago sa akin na ako yung pinag-uusapan nila, Papa Dudut. Ang sarap nitong beefsteak. Paborito ko to, ma. Dahan-dahan lang sa pagkain, nak. Baka mabulunan ka. Huwag ka nga magsalita habang kumakain. Nalalaglagan yung mga kanin mula sa bibig mo. Arte mo naman, ate. Oh, bakit di ka kumakain, Janet? Ayaw mo ba ng ulam? Gusto po. Makikisuyo nga ng kanin, be. Ikaw na, abot mo na yan. Kumakain ako eh. Nagdadabog ka ba? Hindi po, ma. Nagdadabog ka eh. Saka bakit salubong yung kilay mo? Ano bang problema mo? Tatapatin ko na po kayo. Nung nakaraang araw kasi narinig ko kayo ni Ate Suzanne na pinag-uusapan ako tapos nagtatawanan pa kayo. Nung nakaraang araw? Pinag-uusapan ba natin siya, Suzanne? Ewan ko dyan sa babaeng yan, ma. Mabuti pa, kumain ka na lang dyan, Janet. Baka naman yung sinasabi mo yung kinwento sa amin ni Tuti tungkol sa pagiging bastardo mong anak. Tama, di ba? Ay oo, naalala ko nga. Huy, ma, bakit mo naman sinabing kinuwento ko? Totoo naman, di ba? Kanino ba namin malalaman? Di sa'yo lang naman. Ma naman eh. Grabe, no? Pinagsamantalahan lang pala ng tatay mo yung nanay mo, kaya ka nabuo. Kung tutuusin, daig mo pa yung putok sa buho. Kaya siguro nung nag-asawa yung nanay mo, hindi ka niya paborito. Walang may paborito sa'yo sa pamilya nyo kasi bastarda ka lang. Ang kapal naman ang mukha mong insultuhin ako. Ay bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Pati pala sa sarili mong pamilya, sampid ka lang. Parang kung ano ka lang dito sa pamilya namin. Sampid. Tama naman si Suzanne. Kaya bakit ka nagagalit, Janet? Kasi mali yung sinasabi nyo. Anong mali doon? Nanay mo nga mismo ayaw sa'yo. Kaya bakit ka pa magtataka kung kahit kami ni Mama, ayaw rin sa'yo? Ate Suzanne, tumigil ka na. Ay ba't ako titigil? Ayaw mo bang marinig ng babaeng yan? Na hindi talaga namin siya gusto? Sa pamamahay na to? Hindi nyo na kailangan sabihin kasi simula pa lang nung una, alam ko na yon. Nararamdaman ko na yon. Alam mo naman pala eh. Pero bakit hanggang ngayon pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo sa bahay namin?
Matagal ko nang gustong umalis dito pero yang magaling mong kapatid ang ayaw umalis dito. Oh, bakit ako nasisi dyan? Totoo naman ang kasalanan mo eh. Kasi hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Sobra ka na magsalita, Janet ha? Bakit nasasaktan ka? Hoy Janet, kung babastusin mo lang din yung pamilya namin dito pa mismo sa loob ng bahay ko, bukas ang pinto, umalis ka na. Aalis talaga ako! Ang tagal ko nagtiis sa pamilya nyo. Ginalang ko kayo, nirespeto, pinakisamahan. Wala akong natatanda ang ginawang masama sa inyo. Ako pa nga ay bumuhay sa anak nyo pero ni minsan ba nagpasalamat kayo sa akin? Hindi! Wala man lang ako narinig na salamat, Janet. Kasi puro na lang masasamang salita yung sinasabi nyo sa akin. Pagod na ako makisama sa inyo. Kaya mabuti pa magkanya-kanya na lang tayo. Uy, Janet, paano naman kami ng anak mo? Isasama ko yung anak ko. Maiwan ka rito. Total, irresponsable ka namang padre de pamilya. Kay Tuti ko lang po na ikwento ang tungkol sa nakaraan ko kaya grabing sama ng loob ang naramdaman ko nang ikwento niya yon sa pamilya niya. Pakiramdam ko ay trinaydor niya ako matapos akong insultuhin at pagtawanan ng nanay at kapatid niya. Doon na nga ako napuno at hindi ko na nakontrol ang galit ko kaya pinatulan ko na sila. Alam kong mali pero sinubukan ko namang magtimpi at magpakumbaba. Kaya lang ay masyado silang mahilig makisawsaw sa buhay ng iba na para bang wala silang sariling buhay, Papa Dudut. Nang araw na yon ay nag-alsabalutan kami ng damit at gamit ng anak ko. Hindi ko pinakinggan si Tuti matapos niya kaming pigilan at sawang-sawa na akong pakisamahan siya at ang kanyang pamilya kaya buo na ang desisyon kong umalis kami ng anak ko. Kung ayaw niyang sumama, maiwan siya sa nanay niya, total ay doon naman siya magaling. Noong matapos kong iimpake ang mga damit at gamit namin ng anak ko ay agad na akong lumabas ng bahay nila at nagtawag ng tricycle. Umiiyak ako noon pero hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Tinuloy ko ang pag-alis kahit na hindi ko pa alam kung saan kami pupunta ng anak ko. Bumaba kami noon sa isang fast food chain at doon ko muna inayos ang sarili ko bago ko tinawagan ang mga kapatid ko. Mabuti na lamang dahil yung bunso namin ay naawa sa kalagayan naming mag-ina kaya pinatuloy niya kami sa bahay nila. Bumiyahe kami ng ilang oras ng anak ko papunta sa Rizal kung saan sila nakatira. Marami nang nagbago sa amin ng mga kapatid ko. Kung nung mga bata kami hindi kami malapit sa isa't isa ay masasabi kong nag-mature na kami nitong tumanda na kami. Kaya nga galit na galit sila nang malaman ang naging buhay ko sa piling ng dati kong kinakasama. Sinuportahan nila ako at pinatira ng bunso kong kapatid hanggang sa makaipon ako at makabukod ng anak ko. Mahirap maging single parent pero mas naramdaman ko yung peace of mind na matagal ko nang hinahanap nang makaalis kami sa poder ng pamilya ni Tuti. Kaya lang pagkaraan ng isang araw ay bigla na lamang nagpakita sa akin sa pinagtatrabahuhan ko ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Janet, sandali! Sandali lang naman oh. Usap muna tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Marami. San ba kayo tumutuloy ng anak natin ngayon? Miss na miss ko na kayo eh. Wala ka ng pakialam doon. Please naman oh. Pag-usapan natin to. Nakikiusap ako sa'yo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na wala na tayong pag-uusapan? Nasabi ko na lahat bago ako umalis sa inyo. Hiwalay na tayo, tigilan mo na kami ng anak ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Kaya sana ayusin natin to. Sige na oh. Hindi mo kami kayang mawala? Sana naisip mo yan bago tayo umabot sa ganito. Kaya nga sinisisi ko yung sarili ko kasi huli ko na naisip yung bagay na yun. Hulaan ko. Hindi mo talaga yan maiisip kung hindi nangyari sa atin to. Kaya tama lang na lumayo na kami ng anak mo sa'yo at sa pamilya mo. Kahit na mahirap maging single parent, titiisin ko kesa naman makasama pa sa iisang bubong yung nanay at kapatid mo. Alam mo kung tutuusin, matagal na nga pala akong single parent. Simula nung hindi ka na maghanap ng trabaho at umasa na lang sa pamilya mo. Kaya nga magbabago na ako. Mag-a-apply na ako ng trabaho.
Sana noon mo pa yung ginawa kasi huli na ang lahat ngayon. Janet naman eh. Be, please. Huwag mo ako matawag-tawag na be. Alibadbaran ako sa'yo. Gusto mo bang lumaki na walang tatay yung anak natin? Mas gusto ko ng ganun kaysa naman magkaroon siya ng tatay na katulad mo. Kung alam ko lang na magiging batugang ka, sana hindi na ako pumayag na magpabuntis sa'yo. Kung makapagsalita ka, kala mo nalugi ka. At bakit hindi ba? Mahigit 1 taon din kaya akong kumayod para sa pamilya natin kasi nga tamad ka. Ako yung nanganak sa atin, di ba? Ako yung operada pero ako yung kulang na lang na magkandakuba sa pagbabalat ng buto para lang may panggastos tayo, pang-ambag sa bahay nyo at pambayad sa utang natin sa nanay mo. Tapos tingin pa rin nila sa akin masama. Kinausap ko na sila. Ayaw din naman nilang mapalayo sa anak natin. Bumalik na kayo sa bahay. Magsimula tayo ulit. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na ako sasama pabalik sa'yo sa bahay nyo. Kasi pag nagtagal pa ako ron, baka masiraan na ako ng ulo. Sapat na yung ilang taong pakikisama ko sa pamilya mo, Tuti. Sapat na rin yung panahong sinayang ko sa'yo at sa pag-asa magbabago ka pa para sa pamilya natin. Gusto ko naman pagtuunan ng pansin ang kinabukasan namin ng anak mo kasi hindi mangyayari yon kung doon pa rin kami nakatira sa inyo. Sobra ka namang ma-pride. Di ba ang mga babae sumusunod sa mga asawa nila? Hindi naman kita asawa. At saka bakit kita susundin? Hindi ka nga marunong magdala ng pamilya. Kaya dyan ka na. Huwag mo na kaming guluhin ang anak ko. Hindi ninyo ako masisisi kung bakit ayoko nang sumugal muli kay Tuti. Pagod na akong maniwala sa mga sinasabi niya tapos sa huli ay hindi naman niya tutuparin. Ako lang din ang masasaktan sa dulo kasi aasa na naman ako at mabibigo. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay wala akong hindi kakayanin alang-alang sa anak ko. Siya po ang naging inspirasyon ko sa buhay para magsikap at magpatuloy. At sa tulong ng mga kapatid ko ay nakapagtrabaho ako ng maayos. Hindi nagtagal ay nag-resign ako sa factory at nag-aral ng hairstyling. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita pa ako kay Tuti, meron pa naman po. May bago raw siyang kinakasama at katulad ko noon ay dinala din niya at tinira sa bahay nila ngayon. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam sa kanila. Hindi na rin ako naghahabol ng sustento sa dati kong kinakasama para sa anak namin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago. Ayaw ko lang mangonsumi habang buhay na kasama siya kaya nakipaghiwalay na ako. Sa kasalukuyan ay masaya kami ng anak ko at kahit na ilang taon na ang lumipas ay alam ko sa sarili ko na kayang-kaya kong malagpasan lahat ng pagsubok dahil kasama ko ang anak ko at ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Umaasa po ako na sana'y mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Love Stories. Ang mga pangarap natin sa buhay ang isa sa mga rason kung bakit natin pinagbubuti ang bawat araw natin. Dahil ang mga pangarap na ito ay mas makapangyarihan kumpara sa katotohanan. Ikaw kabarangay, ano ang pangarap mo noong bata ka na nakamit mo na sa ngayon? Dear Papa Dudut, sawadi ka. Yan ang pinakaunang salitang Tay na natutunan ko na ang ibig sabihin ay pagbati. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang makapunta sa bansang Thailand. At nakamit ko yan nito lamang nakaraang taon. Magandang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Hubert, 33 years old at isang non-voice call center agent. May dahilan po kung bakit sa dami ng bansang pwedeng puntahan ay Thailand pa ang pinili ko. Ito ay dahil doon po nagtatrabaho ang tatay ko.
5 years old lamang ako noong iwan kami ni Tatay Alberto. Lumipad siya papunta ng Thailand para maging OFW. Para sa kinabukasan ko daw yon, Papa Dudut. Kaya niya ako iniwanan, nakipagsapalaran siya sa malayong lugar para daw maibigay niya sa akin ang isang magandang buhay. Pero makalipas lamang ang 2 taon ay bigla na lamang naputol ang koneksyon namin sa tatay ko. Hindi na siya nagparamdam at kailanman ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Papadudod simula noon ay si Nanay Mary Ana po ang mag-isang nagpalaki sa akin. Nakahanap naman po siya ng panibagong asawa matapos ang ilang taon. Nagkaroon ako ng 2 kapatid sa ina at naging mabuti naman po sa akin ang stepfather ko na itago na lang natin sa pangalang Bernard. Wala akong masamang masasabi tungkol sa kanya dahil napakabait niyang tao. Siya na ang nagsilbing father figure ko sa pagtanda ko. Pero kahit na ganoon ay iba pa rin talaga kapag kapiling ko ang totoo kong ama. Yon ang isang bagay na hinahanap-hanap ko hanggang sa lumaki ako. Papa Dudut. Nay, may tanong po ako. Oh, ano ba yon? Anong gagawin mo kung isang araw bigla na lang pumasok dyan sa pinto si tatay? Anong ibig mong sabihin? Araw-araw naman pumapasok dyan ang tatay mo ah. Hindi po si Tatay Bernard ang tinutukoy ko, kundi si Tatay Alberto. Hubert, hanggang ngayon ba naman? Umaasa ka pa rin sa pagbabalik ng tatay mong yon? Opo, wala naman pong masama dun, di ba? Tsaka isa pa, tatay ko yun. Alangan namang kalimutan ko na lang siya basta. Hindi na siyang tatay mo ngayon. Si Bernard na ang tatay mo. Siyang nagpalaki sa'yo. Siyang nag-alaga sa'yo. Siya ang pumalit sa pwesto na iniwan ng tatay mo simula nung hindi na siya nagparamdam. Alam ko naman po yun, pero syempre, iba pa rin naman kapag… Wala nang pero-pero. Kalimutan mo na yung lalaking yon. Kapag narinig ka ng tatay Bernard mo, ano na lang ang iisipin niya? Hindi ko naman po sinasabi na ayaw ko kay Tatay Bernard. Gusto ko lang naman na makita ulit si tatay kahit na iniwan na niya tayo. O para saan pa? Para mapanatag ng isip ko. Dami ko po kasing katanungan hanggang ngayon eh. Napapatanong ako, paano kung hindi na lang nag-abroad si tatay? Ano kaya ang buhay na meron tayo ngayon? Imbis na sayangin mo ang oras mo sa kakaisip ng mga bagay na imposible nang mangyari, isipin mo na lang ang kinabukasan natin. Wala kang mapapalang sagot sa mga tanong na ganyan dahil wala na nga ang tatay mo. Kaya nga tinatanong ko kayo kung isang araw bigla na lang bumalik si tatay, ano pong gagawin nyo? Wala. Paanong wala? Hindi nyo siya papansinin? Hindi. O para saan pa ba? Iniwan niya tayo kaya wala na siyang karapatang bumalik pa sa buhay natin. Pero paano nga kung… Hindi ko na nga siya tatanggapin. Hindi na siyang mahal ko. Si Bernard na. Hindi na siya ang asawa ko, hindi na siya ang tatay mo. Tatay ko pa rin siya, kahit anong sabihin nyo. Tatay mo na nang iwan sa'yo. At saka bakit mo pa ba iniisip yung taong yun? Baka nga may sarili ng pamilya ngayon yun eh. Nakakalungkot naman kung ganon. Ibig sabihin nun, hindi talaga niya tayo mahal. Kaya nga wag mo na siyang pag-aksayahan ng oras. Hindi niyo po kasi magets yung punto ko bilang anak eh. Gusto ko lang naman makita ulit yung totoong tatay ko. Hindi mo rin magets yung punto ko bilang magulang. Kami ni Bernard ang nagpalaki at nag-alaga sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na gusto mong makita yung Alberto na yon? Hindi pa ba naman sapat anak yung mga ginawa namin para sa'yo? At kailangan mo pang hanapin yung totoong tatay mo? Hindi naman po sa ganon. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong dalawa ni Tatay Bernard pero… Eh gano'n naman pala eh. Magpasalamat ka na lang. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Tahimik na nga ang buhay natin, guguluhin mo pa. Nagtatanong lang naman po ako sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Sinagot ko na yung tanong mo, kaya pwede ba? Tigilan na natin tong usapang ito. Oo na. Mag-aral ka, maghanap ka ng trabaho. Yun ang atupagin mo. Hindi yung hinahanap mo pa yung taong wala namang kakwenta-kwenta.
Isang katanungan lang naman ang gusto kong masagot. Kaya ko gustong makitang muli ang tatay ko. Bakit hindi na niya kami binalikan pa? Simula noong hindi na siya nagparamdam ay yun na po ang katanungang bumabagabag sa isipan ko. Nangako siya sa akin noon at hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa alaala ko ang mga pangakong yon. Kaya naman labis ang tampo ko sa tatay ko dahil pinabayaan niya kaming mag-ina. Hinayaan niya akong lumaki na iba ang ama. Hindi niya tinupad ang mga pangako niya sa akin na mabigyan ng maayos na kinabukasan. Simula noon, Papa Dudut, ay pinangako ko sa sarili ko na mag-iipon ako ng pera para makapunta sa Thailand para hanapin ang tatay ko. Sinikap kong mag-aral para makapagtapos at makahanap ng maayos na trabaho. Nang mapasok ako sa BPO industry ay sinimulan ko na ang paghahanap sa tatay ko, Papa Dudut. Ang problema ay wala akong kakilala ni isang kamag-anak mula sa father's side ko. Ayaw din namang magkwento ni nanay tungkol sa buhay ni tatay. Kaya wala talaga akong alam sa kanya maliban na lamang sa mga natitirang ala-ala ko sa tatay Alberto ko. Habang nag-iipon ng pera ay unti akong nagkaroon ng interes sa Thailand. Ang kultura nila, pananalita at maging ang mga palabas. At kung ano pa ay inaral ko, Papa Dudut. Nagkaroon din po ako ng ilang kaibigan mula sa bansang yon sa pamamagitan ng social media. Isa na rito si Vivian na noong nakilala ko ay OFW siya sa Thailand, Papa Dudut. Hello? Hello? Busy ka ba? Hindi naman, nagpapahinga lang. Katatapos ko lang kumain. Sana all nakakain na. Bakit? Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa, pauwi pa lang ako galing work. Nasa labas ka pa? Oo, dadaan pa lang ako sa grocery. Patingin nga. Open mo cam mo. Sandali. Oh, kita mo na ako? Oo. Naglalakad ka? First time yata yan ah. Oo, healthy living na ako ngayon. Medyo kumakapal na naman kasi yung mga taba ko eh. Patingin nga ng taba. Hoy! Oh, ba't ka palang napatawag? Wala lang, mangungulit lang. Anong balita sa'yo? Eto, alipin pa rin ang salapi. Wala ka pang ipon? Lika na rito sa Thailand. Wala pa nga eh. Alam mo namang nagalaw ko na yung savings ko noong nagka-pandemic. Ngayon pa lang ulit ako bumabawi. Yung pandemic kasi na yan eh, panira sa mga plano. Bakit mo ako biglang niyaya mag-Thailand na? Miss mo na ba ako? Hoy, walang ganon. Ikaw talaga? Biro lang. Hopefully this year pwede na. Talaga? Oo. Wala naman ako masyadong pinagkakagastusan ngayon. Kaya nakakapag-ipon na ako ng maayos. Kapag nakapunta ka rito, ano namang gagawin mo? Siyempre titikman kita. Ano? Yung luto mo. Kako, titikman ko yung mga luto mo. Di ba sabi mo mahilig ka magluto? Yun yung uunahin ko. Ikaw, Hubert ha? Kinakabahan ako sa mga lumalabas dyan sa bunganga mo eh. Ikaw naman? Ilang taon na tayong magkakilala, di ka pa nasanay. Hindi talaga. Ipapasyal mo ba ako kapag nakapunta na ako dyan? Oo naman! Actually, may itinerary na ako kapag nakalapag ka na dito sa Thailand. Pagdating mo pa lang, may bibisitahin na tayong resto. Ipapatikim ko sa'yo yung paborito kong Thai food dito. Nakaka-excite naman yan. Kaya bilisan mo nang mag-ipon. Huwag kang gastador dyan. Eto na nga, nag-iipon na nga ulit. Gusto ko na talagang makapunta dyan. Ano pang balita sa tatay mo? May nakuha ka na bang impormasyon tungkol sa kanya? Wala pa eh. Ayaw naman magkwento ni nanay. Tuwing binubuksan ko yung usapan tungkol sa tatay ko, nagagalit siya. Wala ka bang contact sa mga kamag-anak ng tatay mo? Wala eh. Ni isa wala akong kilala sa side ng tatay ko. Ang hirap naman yan. Paano ka maghahanap ng tao dito sa Thailand kung wala kang ka-idea kung saang lupalop siya mahahanap? Yun nga eh. Siguro Diyos na ang bahala sa akin dyan. Kung gusto niya kaming pagtagpuin na mag-ama,
Magkikita talaga kami. Paano kung hindi kayo magkita? Okay lang. At least nakita kita, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang effort mo kapag nagpunta ka rito. Aasahan ko yan ha. Oo naman! Pandemic noong una kong nakilala si Vivian Papadudut. Inad lamang niya ako noon sa Facebook at doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin. Dahil naka-work from home at hindi rin makalabas ng bahay ay binigyan ko ng oras si Vivian. 5 years na siya noong nagtatrabaho sa Thailand bilang performer. Dati siyang miyembro ng isang dance group na sinubukang hanapin ng swerte sa ibang bansa katulad ng ginawa ng tatay ko. Si Vivian ang pumawi ng boring na buhay ko noong pandemic, Papadudut. Mabilis kaming naging close kahit na online lamang kaming nagkakausap. Minsan sa isa't isa kami naglalabas ng mga problema namin sa buhay. Minsan ko na rin na-open sa kanya ang tungkol sa tatay ko at sa kagustuhan kong makapunta ng Thailand para hanapin siya. Noong lumuwag ang restriction sa bansa ay unti-unting bumalik ang dati sa lahat. Pero kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin ang contact namin ni Vivian sa isa't isa. Sa katunayan ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin. Sinubukan ko siyang ligawan noon pero binasted lamang niya ako dahil masyado raw siyang busy sa kanyang trabaho, Papadudut. Para magkaroon ng LDR relationship o ka-long distance. Ganon pa man ay mas lumakas ang hangarin kong makapunta sa bansang Thailand dahil 2 taon na ang gusto kong makita doon. Unang-una, syempre ang tatay ko. Pangalawa si Vivian na naging close ko na rin ng mga panahong yon, Papadudut. Excited na akong makita silang dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sakto lang po ang monthly income ko sa trabaho ko para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya ko. Nag-aabot ako ng pera sa mga magulang ko at nag-aabot din ako para sa pag-aaral ng mga kapatid ko kaya medyo nahirapan ako makapag-ipon muli lalo na noong nagkaroon ng pandemic ay nasimot ang savings ko. Kinailangan ko talagang maghigpit ng sinturon noon para makaipon ng pambili ng ticket ko papunta sa Thailand. Lagi akong nagbabaon sa trabaho ko at umiiwas na kumain sa mga restaurant at fast food. May sarili din po akong tumbler para hindi ko na kailangan bumili ng ticket kapag nasa labas ako. Binansagan nga po akong pot-pot sa trabaho dahil sobrang kuripot ko raw. Pot-pot, kuripot. Totoo naman yon, Papadudut, dahil sa kagustuhan ko makapunta sa Thailand ay hindi na nga po ako bumili ng bagong damit. Katwiran ko hanggat na isusuot ko pa ng maayos sa mga damit ko ay tuloy lamang ako sa paggamit ng mga yon. Hindi rin ako sumasama sa mga galaan kahit na lagi akong inaaya ng mga katrabaho at kaibigan ko. Nililibang ko na lamang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtambay sa labas ng bahay namin. Kung minsan ay nakikipaglaro na lamang ako ng basketball sa covered court malapit sa amin pero kalimitan ay si Vivian ang pumapatay ng oras ko. Hanggang netong nakaraang taon na nga ay nakapag-ipon na ako ng pera para sa 3 araw na pagdalaw ko sa Thailand. Wala akong ibang sinabihan nito, Papadudut, kundi si nanay lamang. Nay, aalis na po ako. Oh, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Di ba nabanggit ko na to sa inyo noon? Magbabakasyon po ako. Ngayon na ba yon? Opo, nakabili na ako ng ticket. Mamaya na ang flight ko. Flight? Teka, saan ka ba pupunta? Sa Thailand po. Thailand? At ano naman ang gagawin mo ron? May bibisitahin akong kaibigan, si Vivian. Si Vivian ba talagang pakay mo doon o may iba pa? Bakit po? Sino pa bang pupuntahan ko doon? O sino pa ba? O di walang hiya mong ama.
Sa tingin nyo nasa Thailand pa siya hanggang ngayon? Aba malay ko! Wala naman akong pakialam na sa taong yun. Yun naman pala eh. Bakit nyo pa tinatanong kung si tatay bang pakay ko sa Thailand kaya ako pupunta doon? Bawal ba magtanong? Gusto ko lang malaman kung nahanap mo na siya kaya mo biglang naisip na pumunta ng Thailand. Di ka naman lilipad ng ibang bansa para lang sa babaeng nakilala mo sa Facebook eh. Huwag kayong mag-alala. Wala pa akong impormasyon tungkol kay tatay. Pero tama kayo. Isa siya sa mga rason kung bakit ako pupunta ngayon doon. Magbabakasakali ako na mahanap ko siya. Nagsasayang ka lang ng pera. Kung yan pinambili mo ng ticket pinambili mo na lang ng pagkain, edi sana nabusog pa tayo. Pera ko naman yung gagamitin ko eh. Kaya desisyon ko pa rin kung saan ko gagamitin yon. Anong gagawin mo kapag nahanap mo na yung taong yon? Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo iniwan. Tatanungin ko siya kung kilala pa ba niya ako. Kung naaalala pa ba niya na may anak siya sa inyo. Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo kinalimutan. Ang dami mong alam. Hindi ka nalang makontento sa kung anong meron ka ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nagkita kami ni tatay, hindi ko naman siya pipiliting bumalik sa buhay natin. Abay dapat lang. Masyado na makapal ang mukha niya kapag nagpakita pa siya sa atin. O maiba tayo. Itong Vivian na ba to talagang pupuntahan mo sa Thailand? Sino ba talaga yan? Girlfriend mo na ba yan? Hindi po. Kaibigan ko lang yon. Niligawan ko dati kaso ayaw naman sa akin. O tapos pupuntahan mo? Mana ka talaga sa tatay mo no? Pareho kayong tanga? Si nanay naman Girlfriend lang ba ang pwedeng dayuhin? Kaibigan ko rin naman siya kahit binasted niya ako. Tsaka matagal na naming pinaplano to. Ay di bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo sa buhay mo. Buhay mo naman yan Sige po, mauna na po ako. Baka malate ako, traffic pa naman. Saan ka ba sasakay niyan? Magta-taxi na lang ako. O siya sige, mag-ingat ka. Ano pong gusto niyong pasalubong? Kahit ano, bahala ka na. Basta makabalik ka lang na maayos, ayos na sa akin yon. Sige po, bibilhan ko kayo ng ref magnet. Bahala ka. Kahit natutol ay wala din naman pong nagawa si Nanay Mary Ann dahil nasa wastong gulang na ako nang mag-decide ako para sa sarili ko. Isa pa ay pera ko rin naman ang ginagamit ko para sa bakasyon na yon papunta ng Thailand. Pagdating sa airport ay sobra-sobra ang kaba ko dahil first time ko lamang lumabas ng Pilipinas. Kinakabahan ako noon na baka ma-offload ako sa immigration. Uso pa naman noon ang mga napapabalitang kababayan nating na-offload ng walang rason. Kaya naman bago pa magpunta sa airport ay nakahanda na talaga lahat ng documents ko, Papa Dudut. May hirapan na kasi akong makapag-ipon ulit kapag nasayang lang ang ticket ko para sa trip na yon. Mabuti na lamang at mabait ang immigration officer na natapat sa akin. Matapos ngang mahabang pilahan at interview ay pinayagan din akong lumabas ng bansa. Sobrang excited ako noon dahil first time ko lamang sumakay ng eroplano. Mas higit ang excitement ko dahil makikita ko na sa wakas ng personal si Vivian at magkakaroon na rin ako ng chance na hanapin ang tatay ko sa Thailand. Mabilis lang ang naging biyahe ko, Papa Dudut. Wala rin palang pinagkaiba ang Pilipinas sa Thailand dahil mababait din ang mga tao doon. Halos pareho lang din ang klima. Sa airport pa lang ay sinundo na ako ni Vivian at matapos ang mahigit 3 taon ay nagkita rin kami sa wakas ng personal. Oy, Hubert! Vivian! Payakap nga! Sawadee krap! Welcome to Thailand! Totoo na ba to? Nasa Thailand na ako? Oo, totoong-totoo na to. Sa wakas, nakatapa ka na dito sa Land of Smiles. Walang iba kundi ang Thailand! Ay, di pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Alam ko, simula nung nagkakilala tayo, wala ka ng ibang binanggit kundi ang makarating dito. Pangarap ko na to simula pagkabata eh. Kung sakaling mahanap nga natin ang tatay mo rito, ano naman ang pinakaunang gagawin mo kapag magkaharap na kayo? Kukumprontahin mo agad? Ano nga ba? Hindi ko naisip yan ah. Sa totoo lang, di ko alam. Bakit naman hindi mo alam?
Matagal mo na siyang gustong makita pero hindi mo alam kung anong gagawin mo kapag magkaharap na kayo? Oo, parang ganon. Siguro kasi alam ko naman na hindi na talaga kami magkikita. Akala ko pa naman handa ka na. Siguro, yayakapin ko siya. Yayakapin ko siya na mahigpit. Yun lang? Ano pa ba? Siyempre kukumustahin. Tapos itatanong ko na lahat ng gusto kong tanungin sa kanya. Pero saka na lang natin problemahin yon kapag nahanap na natin siya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masasagot lahat ng katanungan mo bago ka umuwi sa Pinas. Parang sure na sure ah. Alam mo ba kung saan mahahanap si tatay? Malay natin. Hindi ka sure. Yung totoo, may alam ka ba? Wala. Halika na nga, umalis na tayo. Saan mo ako unang dadalhin? Excited na ako mamasyal dito. Kakain tayo. Ipapatikim ko sa'yo yung favorite Thai dish ko. Ano naman yun? Ayoko sa manghang ha. Hindi ako mahilig doon. Somtam ang tawag sa ipapatikim ko sa'yo. Masarap yun. Somtam? Ano yun? Teka, familiar yan ah. Nabasa ko na yan eh. Yan ba yung salad? Tama, green papaya salad yun. Dumayo ako rito sa Thailand para lang kumain ng papaya. Ang dami nun sa Pinas. Siraulo, masarap yun. Pinaghalo-halo ang tamis, alat, asim at anghang. Basta hindi yung typical na salad. Tikman mo na lang para malaman mo yung sinasabi ko. Basta akong bahala sa'yo. Sige, pero bago tayo kumain, hanapin muna natin kung saan yung tutuluyan ko. Halika na, samahan na kita. Alam mo ba kung saan yung address? Oo, nandito sa cellphone ko. O tara na. 3 araw lang ang itinagal ko sa Thailand, Papa Dudut. Sa tulong ni Vivian ay nakahanap ako ng mumurahing accommodation na malapit lang sa sentro. Sa unang araw ko doon ay agad niya akong ipinasyal sa mga tourist spot sa Bangkok. Ipinatikim din niya sa akin ang mga masasarap na pagkain doon. Wala kaming ginawa sa buong araw na yon kundi ang mag-bonding. Damang-dama ko ang pagiging bakasyonista dahil wala kaming sinayang na oras, Papa Dudut. Pagdating naman sa ikalawang araw ay doon na namin iginugol ang oras namin sa paghahanap kay tatay. Nagtanong-tanong kami sa mga kapwa kababayan natin doon kung may kakilala ba silang Alberto na siyang pangalan ng tatay ko. Alam ko, Papa Dudut, na mahihirapan kaming mahanap ang isang taong matagal nang walang paramdam. Pero at least alam ko sa sarili ko na sinubukan ko siyang hanapin. Malawak ang Bangkok at mahigit 30,000 ang OFW sa buong Thailand. Kaya para kami naghahanap ng karayom sa malawak na buhanginan. Sa kasamaang palad, kulang ang isang araw para hanapin ang tatay ko, Papa Dudut. Sa huling araw ko sa Thailand ay sinulit ko na lamang ang nalalabing oras ko doon. Malungkot man na hindi ko nagawa ang totoong pakay ko doon ay masaya naman ako kahit papaano dahil nagkita na kami ni Vivian. Iyon nga lang, bago ako umalis pabalik sa Pilipinas ay isang sekreto ang nalaman ko tungkol kay Vivian na konektado pala sa tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanggap ko na noon, Papa Dudut, na hindi ko na talaga makikita pa ang tatay ko. Bukod sa kulang ako sa oras ay wala na rin akong impormasyon tungkol sa kanya. Nagbabakasakali lamang naman ako pero ang pagbabakasakaling yon ay wala namang napala. Para ako naghahanap ng multo na kahit na anong gawin ko ay hindi na siya magpapakita pa sa akin, maliban na lamang kung siya mismo ang magpaparamdam. Ang ginawa ko na lamang ay in-enjoy ko ang nalalabing oras ko sa Thailand kasama si Vivian. Sinamahan niya ako magpunta sa mga templo ng Thailand at nagpalipas kami ng hapon sa isang parke. Doon ay nilinaw naming dalawa ni Vivian kung ano ba talaga ang relasyon naming dalawa at hanggang pagkakaibigan lang daw talaga ito, Papa Dudut. Malungkot ako dahil akala ko talaga ay may chance na maging kami, kaso nga lang hanggang pagkakaibigan lang talaga ang maibibigay sa akin ni Vivian. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ako mag-impake ng gamit ko sa hotel, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay napansin kong may kakaiba kay Vivian. Kasama ko siya noon sa hotel
Dapat ay maaga siyang aalis dahil may trabaho siya pero hindi niya ako maiwan-iwan. Aligaga din siya at hindi mapakali na para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya magawa. Hindi ko yon pinansin noong una pero noong makita kong para bang balisa na siya ay tinanong ko na siya kung ano ang problema. Doon na sinabi ni Vivian ang katotohanan, Papa Dudut. Inamin niya sa akin na kilala niya si Tatay, Papa Dudut. Hoy, okay ka lang ba? Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Hindi ka mapakali? Okay lang, wag mo akong intindihin. Akala ko ba uuwi ka ng maaga ngayon? May trabaho ka, di ba? Aantayin lang kitang makasakay bago ako umalis. Mamaya pa ako aalis. Baka maliit ka niyan sa trabaho. Basta, mag-empake ka na lang dyan. Ang weird mo ah. Nalulungkot ka siguro kasi uuwi na ako. Ang totoo niyan, may gusto sana akong aminin sa'yo eh. Ano yun? Paano ba? Huwag kang magagalit sa akin ah. Bakit nga? Ano ba yung sasabihin mo? Kilala ko ang tatay mo, Hubert. Ha? Paano nangyari yun? Magkatrabaho kami dati. Totoo ba? Yung tatay ko na matagal ko nang kinukwento sa'yo? Kilala mo siya? Oo. Nakipagkilala ako sa'yo dahil sa tatay mo. Planado yung pag-add ko sa'yo sa Facebook. Kinaibigan kita kasi gusto kitang makilala. Gusto kong makilala yung anak na laging kinukwento sa akin ng tatay mo. Pero bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Ngayong paalis na ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ko alam kung ako ba dapat ang magsabi sa'yo nito. Pero ayokong umalis ka na walang napala rito sa Thailand kaya bago ka umuwi, gusto kong malaman mo ang totoo. So alam mo kung saan mahahanap ang tatay ko? Wala na siya rito sa Thailand. Nasaan siya? Nakauwi na ba siya ng Pinas? Bago ko sagutin yan, may ipapakita muna ako sa'yo. Ito yung last picture naming magkasama. Sandali. Hanapin ko lang sa phone ko. Eto. Nagkaroon kami ng group picture bago mag-pandemic. Nasaan si tatay dyan? Siya yung nakapula. Nakapula? Babae yung nakapula. Siya yan, Hubert. Pinalitan ni Alberto ang pangalan niya. Dumating yung araw. Lena na ang gusto niyang itawag namin sa kanya. Ano? Hindi kita maintindihan. Trans woman ang tatay mo. Yan ang dahilan kung bakit natakot siyang magpakilala sa'yo. Nahiya siyang malaman mo na ang tatay mo isa ng babae. Natakot siya na baka hindi mo siya matanggap. Paano? Teka sandali. Bakla ang tatay ko? Oo. Dito siya sa Thailand nag-transition. Yun bang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik sa amin? Hindi. May iba pa siyang rason kung bakit hindi na siya umuwi sa Pinas. Ano? Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin to eh. Sabihin mo na, Vivian! Nahuli niyang may lalaki ang nanay mo. Nalaman niya na may iba siyang lalaki kaya naghiwalay silang dalawa. Inayawan ng nanay mo ang tatay mo, kaya hindi na siya bumalik pa. Sandali lang. Totoo ba itong mga sinasabi mo? Paano ko makakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Hindi pa ba sapat tong picture naming dalawa? Hindi mo ipinaalam sa akin na kilala mo pala si tatay. Tapos ngayon sasabihin mo ang mga bagay na to? Na bakla siya? Na nagloko si nanay kaya nawalan ako ng ama? Kung totoo nga mga sinasabi mo, nasa na siya ngayon? Gusto ko na siya magpaliwanag ng lahat ng to, hindi ikaw. Wala na siya, Hubert. Patay na ang tatay mo. Ano? Ano nangyari yun? Paano siya namatay? Nagkasakit siya. Isa siya sa mga naging biktima ng COVID. Pero, hindi pwede to. Patay na ang tatay ko. I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi ang lahat ng to sa'yo. Isa lang ang alam ko, Hubert. Mahal na mahal ka ng tatay mo.
Hindi po ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Nang gabing yon ay inilahad sa akin lahat ni Vivian ang tungkol sa mga nalalaman niya kay tatay. Hindi ako makapaniwala na planado pala ang lahat, pati na ang pakikipagkilala niya sa akin. Ang mga katanungang tumatakbo sa isipan ko simula pagkabata ay si Vivian mismo ang sumagot. Hindi ko alam na bading pala ang tatay ko, Papa Dudut, pero kahit na ganoon ay pinili niyang pakasalan si nanay dahil gusto niyang bumuo ng pamilya. Pero dahil sa hirap ng buhay ay nag-abroad si tatay para matustusan ang pangangailangan ko. Iyon nga lang, noong nasa Thailand na si tatay ay nalaman niyang may ibang lalaki pala si nanay. Ito'y walang iba kundi ang tumatayo ko ngayong ama-amahan na si Tatay Bernard. Handa naman daw si tatay na patawarin si nanay, kaso nga lang ay mas pinili ni nanay si Tatay Bernard. Matapos siyang iwan ni nanay sa Thailand na tinupad ni Tatay Alberto ang pangarap niyang maging tunay na babae. Doon ay nagpa-enhance siya ng katawan at nag-transition sa pagiging trans woman. Mula sa pangalang Alberto ay nakilala siya sa Thailand bilang Lena at doon na niya nakilala si Vivian. Si tatay ang nagsilbi nilang koryo ng ilang taon. Sobrang sakit para sa akin, Papa Dudut, na malamang si nanay pala ang may kasalanan ng lahat. Buong pagkabata ko ay nanaig ang tampo ko kay tatay dahil hindi na niya kami binalikan. Yun pala ay si nanay din lang pala ang may kagagawan ng lahat. Durog na durog ang puso ko noon habang pauwi ako. Lalo na noong mapagtanto kong kailanman ay hindi ko na masisilayan ang tatay ko. Noong makaharap ko na si nanay ay kinausap ko kagad siya tungkol sa mga katotohanang nalaman ko sa Thailand, Papa Dudut. Nandito ka na pala. Kumusta naman ang Thailand? Nay, alam mo ba? Alam ko ba ang ano? Napatay na si tatay? Ano ba pinagsasabi mong patay na? Nasa labas ang tatay mo. Ang totoo kong tatay yung tinutukoy ko. Alam mo ba napatay na si Tatay Alberto? Ha? Patay na siya? Ay anak, hindi ko alam. Hindi ko naman nabalitaan yan. Na-COVID siya sa Thailand. Paano mo naman nalaman yung balitang yan? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat, pati na ang mga ginawa mo noon. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang rason kung bakit hindi na bumalik pa sa atin si tatay. Niloko niyo siya, Nay. Anong bang pinagsasasabi mo? Hindi ba totoo na noong bata pa ako, nahuli kayo ni tatay na may ibang lalaki? Nung nabuko niya ang pinaggagawa niyo, kayo nakipaghiwalay sa kanya. Wala akong lalaki. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago ako naghanap ng iba. Bakit niyo nagawa yun, Nay? Hindi niyo ba naisip na dahil sa ginawa niyo, nawalan ako ng ama? Anong nawalan? Eh may pumalit naman kagad sa kanya. Kahit na. Hindi niyo man lang ako inisip? Bata pa ako noon. Marami akong maling desisyon sa buhay ko. At saka ang isa nga dun nung pinakasalan ko yung tatay mong bakla. Alam mo din pala na bakla siya? Oo! Hindi naman niya yung sinikreto sa akin Pero rason ba yun, Nay? Para lokohin si tatay? Bading siya pero minahal niya kayo. Kayo ang pinili niya para bumuo ng pamilya. Tapos ganun ang gagawin niyo sa kanya? Yan na nga ba sinasabi ko May pa-Thailand ka pang nalalaman? O ano ngayon ang napala mo? Nalaman kong totoo. Yun ang napala ko. Nasagot ang mga tanong ko. Nawala ang galit ko sa tatay ko. Anong gagawin mo ngayon? Sa akin ka magagalit? Hindi ako magagalit sa inyo. Pero simula ngayon, magbabago ng tingin ko sa inyo ni Tatay Bernard. Hindi ko naman hawak ang puso nyo Hindi ko mapipili kung sinong lalaki ang mamahalin nyo. Pero sana, naisip nyo man lang ako. Wala ka na magagawa kasi tapos na ang lahat, Hubert. Sa halip na magbabad ka dyan sa nakaraan, ayusin mo na lang ang buhay mo. Hindi na natin may babalik pa ang mga nangyari noon. Pero maaayos pa natin yun ngayon. Kung sana nung bata pa lang ako, ipinaliwanag yun na kung anong nangyari, di sana wala na tayong problema ngayon. Pero anong ginawa nyo?
Iniwan niyo na nga si tatay. Itinanim niyo pa sa isipan ko na pabaya talaga siyang ama. Na iniwan niya tayo at kinalimutan. Kahit ang totoo, kayo naman palang dahilan ng lahat. Pasensya ka na ha. Magalit ka na sa akin kung gusto mo magalit. Nagkapatong-patong na kasi yung mga nangyari kaya hindi ko na nagawa pang bawiin yung mga nagawa ko at mga nasabi ko. Hindi ko naman alam na darating yung araw na ito eh. Bumawi kayo kay tatay, Nay. Kahit yun na lang magagawa niyo para sa kanya. At sa akin na rin. Paano? Anong gagawin ko? Paano ako makakabawi? Gusto kong bisitahin ang puntod niya. Kahit hindi na kayo sumama, sabihin niyo lang sa akin kung saan siya mahahanap. Gusto kong makilala ang mga kamag-anak ko sa side ni tatay. O siya sige. Kung yan ang gusto mo di sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Salamat, Nay. Noong nagkaroon ako ng oras sa trabaho ay agad ko pong pinuntahan ang mga kamag-anak ko sa side ni Tatay Alberto. Doon ay nakilala ko ang mga lolo at lola ko sa father's side pati na rin ang mga pinsan ko. Nagkaroon din ako ng chance na dalawin ang puntod niya. Doon ay humingi ako ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Habang nasa biyahe ako noon pauwi ay may bigla akong naalala. May isang Lena na nag-add sa akin sa Facebook noon. Hindi ko siya in-accept dahil hindi ko naman siya kilala. Kung alam ko lang na siya pala ang tatay ko ay sana'y nakapag-usap pa kami bago pa siya mamatay. Sinubukan ko ulit siyang hanapin sa Facebook at naka-add friend pa rin siya sa akin. In-accept ko ang friend request niya at saka ko in-stalk ang profile niya. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko mula sa mga mata ko nang makita ko ang mga pictures ng tatay ko, Papa Dudut. Nung i-check ko ang spam messages ko ay doon ko lang nabasa ang mga mensahe niya para sa akin. Matagal na pala siyang nagme-message sa akin pero dahil hindi kami friends ay sa spam nagpupunta ang mga messages niya. Hindi niya ako nakakaligtaang batiin sa Facebook, Papa Dudut. Sa loob ng ilang taon ay palagi niya akong binabate sa mga importanteng okasyon ng buhay ko. Lagi din siyang nangungumusta kahit na wala siyang natatanggap na reply. Bago siya mamatay, isang mahabang mensahe ang pinadala niya sa akin. Humingi siya ng tawa dahil iniwan niya ako. Nagsorry siya dahil hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang isang ama at hindi niya nagawa ang mga pinangako niya sa akin noon. Sobrang iyak ko noon, Papa Dudut. Matagal kong hinanap ang tatay ko at nasa spam messages ko lang pala ang sagot sa mga katanungan ko. Sa ngayon ay nagpatuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Vivian bilang magkaibigan. Tuwing may gusto akong malaman tungkol kay tatay ay kay Vivian ako nagtatanong. Kalaunan ay unti-unti ko rin namang napatawad si nanay pati na rin ang tatay-tatayan ko. Wala na din naman pong saysay kahit na magtanim ako ng galit sa kanila dahil hindi na nito may babalik pa si tatay. Basta ang mahalaga ay alam ko na po ngayon ang katotohanan. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at maraming salamat sa inyong oras at sana'y nagustuhan niyo po ang kwento ko. Manatili po nawang bukas ang Barangay Love Stories para sa mga tulad ko na gustong magbahagi ng karanasan dito sa inyong programa. Isang malaking pasasalamat po sa Barangay LS sa pagpapaunlak sa mga gaya ko na nangangarap na maitampok ang kwento nila sa programang ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hubert. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever